Eto guys, no, tignan nyo nga kung naniniwala kayo dito. Paki-comment din sa baba kung sang-ayon kayo dito. Sabi ni Sir Danilo G. Cruz, sabi niya, Diyos ko, pag oras mo na talaga, bago pa lang tayong isinilang, nakatakda na ang kamatayan natin. Kahit anong gawin mo pa, pag-iingat. Ito, nilagay niya tong comment na to sa isang video ko tungkol sa toxoplasmosis o Toxoplasma gondii infection na primarily, no, ay definitive host nito ay mga pusa. Okay, so pinag-iingat ko yung mga tao doon tungkol dito sa sakit na pwedeng makuha dito, yung toxoplasmosis. And alam niyo yun, maraming mga iba-ibang mga klaseng mga simptomas makuha ito. Up to abortion sa mga buntis at mga depression and bipolar disorder linked itong toxoplasma na ito. Anyway, may mga nagsabi niya, ano niyan, mga pusa, matagal na naming alaga yung mga pusa. Parang hindi totoo yung toxoplasmosis na pinagsasabi ko. Parang inimbento ko lang yung toxoplasmosis. Anyway, sabi niya, Sir Dan, ito naman yung perspective niya, no? And I'm sure marami pang marami pang tao na ganito rin ang perspective sa buhay. Pag oras mo na daw, oras mo na. Ano yun? Hindi na tayo mag-iingat sa toxoplasmosis. So kahit na maghawa ka ng tae ng pusa dyan na may toxoplasmosis, ay yaan mo na kasi pag oras mo na. O magpakagat ka na sa mga stray dogs dyan kasi yung rabies, ay nako, wala yan. Kapag hindi mo pa oras, hindi ka tatabla ng rabies. Pagka oras mo na, tatablang ka ng rabies. Ay nako, napakamali pong pananaw sa buhay yan. Okay, yung oras mo na, hindi po totoo yan. For me, no, yan po yung aking pananaw. And sinashare ko lang sa inyo para sa mga hindi pa solid ang paniniwala sa mga ganito, ay wag po kayong maniwala dyan. Yan po yung payo ko sa inyo. Kasi, alam nyo, hanggat makakapag-ingat tayo sa mga sakit, mag-ingat tayo sa mga sakit. May mga nag-comment din sa mga vlogs ko lately about toxoplasmosis na alam niyo yun, na yung hygiene ay parang hindi mahalaga para sa kanila dahil daw naman ang mga tao naman daw pag sobra daw ingat, pag sobra daw nating malinis, yun pa ang magdudulot ng sakit sa inyo. Alam nyo, yung sobrang pag-iingat, sobrang yung wala ka na talagang masasabing bakterya sa katawan niya, masama rin naman yon. Pero hindi naman totoo na isa walang bahala na lang natin at isa ikibit balikat na lang natin yung sarili natin pagdating sa hygiene and sanitation. Ay nako, napakamaling mga pananaw yan guys ha. Kung kayo ay naniniwala dyan sa mga ganong klaseng mga pananaw, ay mag-ingat po tayo sa pag-spread niyan dahil yan po ay alam mo yun, masamang kaisipan yan. Pagka napaniwala nyo ibang tao sa mga ganyang kaisipan, masisira ang buhay nila at maaaring umikli ang buhay. Kaya alam nyo, kahit sa Biblia naman sinasabi na kailangan na mag-ingat tayo sa maging malinis tayo. Oo, hindi lang sa physical, pati spiritual, emotional. Pero ito, ang sinasabi kasi nitong si Sir Dan ay may kinalaman sa destiny. Hindi po tinuturo ng Biblia ang destiny. Kaya kung naniniwala kayo sa ibang paniniwala tungkol sa destiny at kayo ay Destiny's Child, ano ba yun? Ay, bahala kayo. Pero hindi ako naniniwala sa destiny. Kung gusto niyo umaba ang buhay ninyo, mag-ingat kayo sa iba't ibang mga sakit. Kahit tayo ay mga dog lovers, animal lovers, cat lovers, o kung ano pa mang lovers kayo, ay mag-ingat pa rin tayo sa kalinisan natin, sa pag-handle ng mga animals. Be wise, mag-research din tayo. Hindi ko po inimbento yung mga sakit na yan. Binabalita ko lang po yan dito sa channel natin. Kaya kung hindi pa kayo nagsusubscribe or nagpa-follow, mag-follow na po kayo. Dahil marami kayong mga sakit na matututunan dito. Hindi naman sa gusto ko kayong praningin. Hindi naman sa gusto ko kayong mag-worry at hindi nyo naalagaan yung mga pusa at mga aso ninyo or what not. Hindi naman yun ang purpose niyan. Para lang hindi tayo ignorante. Yun ang masama, di ba? Hindi baling konting praning, wag lang tayo ignorante.